God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Nabalawag sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Nabalawag. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa aklat ng mga awit, ikawalumputsyam na kabanata, ang talata po ay 2. Ang iyong pag-ibig walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Ang iyong pag-ibig walang katapusan, singkatag ng langit ang iyong katapatan. Ang iyong pag-ibig walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Nabalawag sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Nabalawag nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Nabalawag. Maraming salamat po. Aming pananampalataya tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus. Sa unang kabanata, mula unang talata, mula ikawalong talata hanggang ikasampu. Lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakikilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita, sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, pumasok na, yung bagong hari at wala itong pagkakilanlan sa nunong Jose. Isa pong nakalulungkot na katotohanan na kadahilanang hindi po lokal na Ehipsyo ang nunong Jose, kaya siyempre yung kanyang history hindi mahalaga para sa kanila. Ang mahalaga para sa kanila,
yung sarili nila, 'no? Hindi naman po natin ito maikakaila sapagkat, katulad po sa Pilipinas, hindi naman natin pinag-aaralan ng history ng ibang bansa maliban na lang na ito'y may kinalaman sa history natin, ano po? At wala naman tayong kinikilala na hero ng ibang bansa na walang nagawa sa ating bayan, ano po? Of course, sa kanila baka sabihin niyo sa akin, Bernie, may magandang nagawa naman si Jose sa kanila." Oo nga po, pero yun na nga yung sinabi ko, hindi nga lokal na Ehipsyo si Jose, ano po. Kaya hindi talaga siya nabigyan ng sapat na pagpapahalaga kahit na siya ang nagligtas sa kanilang bansa sa siguradong kapahamakan. Alam niyo po ang sinasabi sa atin nito, mga kapatid, huwag tayong papapel-papel, huwag tayong huwag tayong maepal. Kapagka hindi naman tayo hinihingan ng dahilan, kapag wala naman tayo talagang karapatan, huwag tayong pabida ng pabida, ano po? Yun lang yung sinasabi sa atin. Kasi 'pag dumating ang madaming panahon, wala na, nakakalimutan na tayo. Ano po? Parang hindi maganda yung sinasabi mo, Bernie. Hindi po. Ano lang 'to, praktikal. Samantalang okey lang tumulong sa iba. Huwag niyo naman lubos-lubusin, huwag niyo namang wala na kayong ititira sa inyong mga sarili. Alam niyo 'yan yung mga, kuwento na naririnig kasi natin. Tumulong ng lubos-lubusan matapos na naipagkaloob niya na lahat. Pagkatapos ng ilang panahon, nganga, hindi na siya kilala. Iyan po, ito pong sinasabi ko, yung katotohanan na kung ano lang yung maitutulong mo, lagyan mo ng, "Ay hanggang dito lang ako." Ano po? Para later on, merong matitira sa'yo. Meron ka pang puwedeng gamitin. Meron ka pang, actually kapagka tumutulong tayo, hindi ito nangangahulugan na babalewalain na natin yung mga pangangailangan natin. Siyempre kung tumutulong tayo kasi may pangangailangan sila, pero 'wag nating isasawalang kabuluhan yung pangangailangan na meron din tayo. Ano po? So, kapag ganitong nangyari, simple lang 'yan, ah, cool ka lang kapatid. Kapag may nangangailangan ng tulong, lumapit sa'yo, lalo na yung mga nagmamadali. Ayan, alam niyo yung mga nai-scam ngayon sa yung mga 'di ba, yung kanilang mga FB nagse-send ng Messenger, nagtatanong ng GCash at nanghihiram ng GCash. Naku Diyos ko, Panginoon. Kapag po tayo ay naloko pa, hindi ko na po alam sa inyo. Hindi ko na masabi kung ano kayo. Pero ang sinasabi ko lang, sa dami ba naman ng na-scam, hindi ka pa ba gising, 'di ba? Dapat alam mo na na sa panahon ngayon, maraming scammer, 'di ba? So, paano ngayon ang gagawin pala natin? Oh, kapag may nag-message sa'yo, "Bernie, nangangailangan ako ng 3,000 baka naman may GCash ka diyan." Alam niyo po pagka may nag-message sa'kin ng gano'n, ang lagi kong sagot, "Gusto mo pakita ko sa'yo yung GCash ko?" Kasi walang laman. Hindi po. Ang seryoso, sa seryosong usapan, mga kapatid, kahit may laman yung GCash natin, huwag tayong tatanga-tanga. Sorry po sa salita. Diyos ko naman, itong panahon na ito, edi nanghihiram sa'yo, 'no?
Ito po kung talagang sobrang bait nyo, gusto nyo talaga magpahiram, maraming laman yung GCash nyo. Okay, nanghihiram sa'yo, nag-message sa'yo, Bernie, kailangan ko ng ganito. Video call agad! Pindutin mo agad yung video call para malaman mo kung siya talaga yung nangungutang sa'yo. Di ba? O ano ba naman yun? Papahiramin mo nga siya ng 3,000. Di video call mo. O pagka hindi sinagot, sabihin sa'yo, kasi wala akong lodo. Pucho-pucho. So, ang sinasabi po natin, ang katalinuhan ay ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Sa panahong ito, huwag nating baliwalain. Huwag tayong para tayong mga tuta, no? Parang mga ang babata pa natin hanggang panahong ito. Diyos ko naman. Sayang naman ang Google, 'di ba? No. So kami mga ganyan na mukhang hindi tama 'tong sinasabi nito, O edi i-Google mo agad. Scam ba 'to? 'Di ba? Okay. So ganyan po. Pero alam niyo ang pinakamahalaga na magagawa natin para hindi tayo ma-scam, mag-pray at magbasa ng Bible. Kasi alam niyo kung bakit? Kapag Bible ang binasa natin, yung katotohanan magiging maliwanag para sa atin. Pag may nang i-scam sa atin, kapag ang puso natin at isip natin puno ng katotohanan ng Panginoon, kapag may nagsisinungaling, naku, hindi basta kutob yan. Espiritu ng Diyos ang magsasabi sa iyo, niloloko ka niyan. So, alam mo na agad, hindi ako dapat pagtiwala sa taong ito. Ganun na agad. Ano po? Hindi ko kayo tinuturuan magduda. Tinuturuan ko kayo ng katotohanan na hindi tayo dapat maloko dahil mga anak tayo ng Diyos. Amen? So, sa ganitong pagkakataon, magpatuloy tayo ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sapagkat habang nakikipag-usap sa atin ng Panginoon, mas naliliwanagan natin at mas nababatid natin kung ano ang katotohanan at kung ano ang kasinungalingan. Sa gayon, hindi tayo madaraya ng kaaway. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat na ang inyong salita ay maaring maging sandigan. Ang inyong salita ay maaring maging basihan. Sapagkat ang inyong salita ay katotohanan. Kaya't Panginoon, kami po'y patawarin mo sa mga pagkakataon na hindi kami nakapagbubulay ng iyong salita. Nakakaligtaan naming dumulog at manalangin sa iyo. Patawarin mo po kami at sa pagkakataong ito, pagkalooban mo po kami ng adisyonal na panahon upang makipag-ugnayan sa inyo. Nais po naming makipagkaisa sa inyo, Amang Diyos. Hindi namin nais na maloko ng kaaway. Nais namin na lumakad sa inyong katwiran at ma-enjoy yung blessing na nagmumula sa inyo. At kami po'y nananalig, Ama, na samantalang kami ay patuloy na nagsusumikap na mapalapit sa inyo. Ang sabi ng inyong salita, hindi kayo lalayo sa amin, bagkus kami inyong lalapitan at ipagkakaloob ang lahat naming pangangailangan. Lord, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Nabalawag sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Nabalawag. Ang aming panalangin, magpatawaran sila, magpakumbaba at patuloy na umasa sa katotohanan. Kayo po ang nagkakaloob ng lahat nilang pangangailangan. And we're declaring sa pangalan ni Jesus, itinatatag ng Santong Espiritu ang altar para sa aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Nabalawag. At dahil dito, Amang Diyos, kami po ay labis na nagagalak sapagkat sa altar na ito kami maghahandog ng pagpupuri, ng pagsamba, ng pagdulog sa iyo at paghingi ng iyong kalooban sa bayan ng Nabalawag. At kami po'y nananalig na of revival will
fall upon Nabalawag at dadaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ikaw po ang magkaloob ng kaunlaran at hayaan mong dumaloy ang iyong kapangyarihan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong magawa namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Ikaw po ang patuloy na maglantad sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay mamayagpag ang iyong katotohanan sa aming pinakamamahal na bayan. Habang idinudulog din po namin sa iyo yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Gayun din po yung aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y sumaksi sa katotohanan at kaligtasan ng aming Panginoon sa mga bansa na kanilang pinanggalingan. Lord, namin din pong idinudulog sa iyo ang pagsama, pangunguna mo sa mga training agencies na meron kami. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa kalooban mo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang mga bansa ng Cambodia, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Lao, Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Mapangyari ang dakilang kalooban mo. As we also praise Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo sila amang Diyos katulad ng China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia. At kami nananalig, Panginoon, ng pagsama, ang pangunguna at pagkilos mo ay mararanasan ng mga bansang ito. Lalo na po habang sinasalita namin ang kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat po aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon. Dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. Amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God.